Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Dalawang armadong barko galing Amerika gagamitin na ng Philippine Navy, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang Philippine Navy noong Martes ay nag-announce na sila ay magbibinyag at magkokomisyon sa serbisyo ng dalawang US-donated Cyclone-class patrol vessels na gaganapin sa ika-11 ng Setyembre. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Navy na si Captain Benjo Negranza na ang mga barkong ito ay tatawaging Alvarez-class patrol vessels kapag nakomisyon na sa serbisyo. Ang christening at commissioning rights ay gaganapin sa Philippine Navy Headquarters sa Naval Station Jose Androda, Rojas Boulevard, Manila. Ang Philippine Navy ay magsasagawa ng christening and commissioning ceremony ng dalawang bagong nakuhang Alvarez-class patrol vessels, na sina BRP Valentin Diaz PS-177 at BRP Ladislao Diwa PS-178 kasama si Honorable Gilberto Teodoro Jr. Kalihim ng Pambansang Depensa bilang panauhing pandangal at tagapagsalita, dagdag ni Negranza. Inilipat ng US Navy ang dalawang Cyclone-class patrol vessels sa pag-decommission sa Bahrain noong ika-28 ng Marso at naihatid naman ito sa bansa noong Mayo. Ang mga barko, ang dating USS Monsoon PC-4 at USS Chinook PC-9, ay inilipat sa Philippine Navy sa pamamagitan ng programang Excess Defense Article. Ang mga sasakyang ito ay mga kapatid na barko ng BRP General Mariano Alvarez PS-38, ang ex-USS Cyclone PC-1, na na-turn over sa Philippine Navy noong 2004, ang 55-meter vessels ay makakadagdag sa patrol gunboat ng Philippine Navy sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad sa loob ng littoral waters of the porous borders, at malawak na maritime environment ng Pilipinas, na nilagyan ng firepower at lethality para sa littoral operations. Kapag nagsimula nang magamit ito ng ating hukbong dagat ay aasahan natin ang mas pinaigting na pagbabantay at operasyon sa mga sakop nating karagatan. Maaari itong magamit sa West Philippine Sea katulad ng sinabi ng Navy noon bago ito makuha, subalit sa mga parteng isla lamang ito makakapagbantay katulad ng Pag-asa Island dahil hindi nito kaya bantayan ang buong West Philippine Sea. Sa kabilang banda, magagamit din natin ang mga ito sa pagbabantay sa katubigan malapit sa border ng Malaysia at Pilipinas, bilang pangontra sa pagpasok ng terorista at pirata. Ang dalawang barkong ito ay armado din ng dalawang malalaking armas na 25mm Mk-38 autocannon. Bukod dyan may mga machine gun din itong nakakabit at kaya nga din ito lagyan ng short-range guided missiles. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.